Maraming produkto ang ginagamit araw-araw. Ngunit, naisip niyo ba kung paano ito ginawa? Well, ang sagot ay Industrial Design! Ano nga ba ang industrial design? Ang industrial design ay higit pa sa pagpapaganda ng mga bagay. Ito ay ang paglikha ng mga produktong functional, user-friendly at maganda sa mata. Ito ay ang paglutas ng mga problema at nagpapadali ng ating buhay. Naiisip mo ba kung ano ang maaaring mangyari? Ang disenyo ng industriya ay nakatuon sa pagdedesenyo ng mga bagong itsura ng mga produkto gawa tulad ng products, devices, objects, and services. Design classic. Usa ni siya ay kini nga produkto wala sa uso. Nahimo silang sikat ug importante tungod kay nindot ang itsura unique ug naay dako nga impact sa design. For example, Coca-Cola. Coca-Cola isa una ra siya pero kanang unique gyapon siya wa siya mawala sa uso. Design ay position. It means may pagkakasal sa produkto o sa product. Importante po niya siya para masagtan kung saan paggamit sa mga tao. Ang example ni is muna siya example. Kanang bilip ito kayo sa inyo nga babaw, nagtulak, lang siya tapos custard, makapili ka sa yung mga product, pambata, may pangtigulang, pang batanon, custard mo siya. Ang design for assembly ay isang pamamaraan ng disenyo na nakatuon sa paggawa ng mga produkto na mas madali at mas mura upang i-assemble. Kasama dito ang pagsasaalang-alang ng mga kadahilanan ng pag-assemble sa panahon ng disenyo na naglalayong bawasan ang oras ng pag-assemble, gasto sa paggawa at mga pagkakamali. Ang DFA ay isang mahalagang tool para sa anumang kumpanya na naghahanap ng pagbabuti ng proseso sa manufaktura at pagbabawas ng mga gastos. Sa pamamagitan ng pagkakasama ng mga prinsipyo ng DFA, sa panahon ng disenyo, ang mga kumpanya ay maaaring lumikha ng mga produkto na mas madali i-assemble, mas maasahan at mas mura upang gawin. So, ang example sa DFA is ang children toys. Kasi especially, kinig may benefit po siya sa DFA, makapain siyang cheap. So makalis po siya of damage sa manufacturing assembly. Ang design sprint ay isang 5 araw na proseso para mabilis na subukan at mapatunayan ang mga ideya sa produkto o serbisyo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga taong may iba't ibang kasanayan. Mabisa ito para sa mga kumpanyang naghahanap ng mabilis at epektibong paraan para mag-eksperimento. Ang energy neutral design is isa niya nga makapadagan sa ilang produkto nga di na mo gamit og kanang gabi nga enerhiya nga gikan sa gawas nga enerhiya. For example, kaning solar is ang advantage sa ning solar kay makalis siya sa kuryente o pwede po niya magamit sa bukid o pang camping. So, mock-up kay usan ka detalyado nga visual representation sa usa ka produkto nga wala pa nauman. Mura ni siya og mas tinaw og lapad nga version sa usa ka wireframe pero dili gyapon fully functional. Dayon ang example layon sa mock-up is kining kan UI and UX mock-up. A wireframe that show how a user will interact with a digital product. So ang kaning mock-up is gamit kay siya sa sa industrial design kay mas kaniyang importante. Design or color, material, and finish design. Muna itong mga example dali na sa market, muna itong mga example sa color, og material, og mga naman nga product. One example is bag. Bag is made by leather and then the color is brown, and then the second is this watch. The car is white and then it made by metal. Transgenerational design is ang iyang
purpose is kanang mag-watch ang mga product nga kanang mga tsada, dali ra gamiton and accessible siya sa mga kanang lahi-lahi nga edad. So example, ang cellphone. Ang smartphone or iPhone ay isang halimbawa ng transgenerational design dahil sa mga feature nitong madaling gamitin ng lahat ng edad at kakayahan. Tulad ng adjustable text size at color contrast option, nakakaengganyo ito sa malawak na target market.